May konting Ayan, sabi ko nga kanina, pero may laman ng bawat ang usapan. Pilipino, Si Papa Ambet, ang eto mga na Pinoy, ang naman mga kapwa insight. Pinoy At here galing and kung lalo na yung mga nasa saan-saan. abroad From na kanto stories sobrang to trending news. naapektuhan ng mga Saan pangyayari o magsalita, nangyayari sa politika, partikular sa Senado, politika sa Senado at Kongreso. Kasi ang dami-dami nga mga issue, no? Pero alam mo, ang hirap na lang talaga mabuhay sa bansang ito na meron kang klase ng leader na, ay nako, ang hirap magsalita ng, although syempre demokrasya tayo. Kaya lang kasi, hindi isa ako sa mga, I'm sure maraming mag-a-agree, isa ako sa mga Pinoy na talagang hindi rin masyadong kontento sa paraan ng pag-handle ng top leaders natin, ng mga top leadership, hindi lang mula sa presidente, vice presidente, senador, mga congressman, kasi sila yung mga top leaders natin, kasama na yung mga nasa judicial nasa judicial sector, yung mga Supreme Court natin yan, kasi chacha tuloy, etc. ang dapat ko sabihin, plus yung sa military, na ang issue pa rin talaga ng yung mga basic issues hindi talaga properly natutugunan kasi nga masyadong ang politicize ang bansa na kahit itong mundo ng showbiz, entertainment, normal na hati-hati, mix. Kasi gusto kong tumbukin dito pag-usapan yung sobrang bashing na nakukuha ng isang Robin Padilla kunwari, o ni Bong Revilla, dating senador, ni Jingo Estrada na kasama na ngayon ni Bong na magkasama na sila ngayon sa kulungan diyan sa male dormitory facility diyan sa May Payatas, Quezon City, si Lito Lapid, at pati na rin yung mga ibang mga artista na pinasok ang mundo ng politika na para bang talaga bang ang impression na sa kanila ng madla parang ano to ngayon, hindi na natin kasama siyempre diyan sina Governor Vilma Santos, sina Aiko Melendez, si Alfred Vargas, sino pa ba? Si Isko Moreno, si Angelo De Leon, pati si Vico Soto, kasi si Senator si Tito Soto, maraming iba pa na nakikita natin sila, napapanood natin sila bilang mga celebrities, mga hinahanga natin, mga idolo sa showbiz, movies, television, stage music, etc. Pero pag nasa mundo na sila ng politika, lagi silang sa sistema ng pamumulitika, naiinkwentro lagi nila yung mga issue ng korupsyon, issue ng patronage leadership, issue ng political dynasty, etc. And so hanggang nanganganak. Ako, halo-halo na tong sinasabi ko rito kasi hindi ko na rin alam kung sino pang paniniwalaan, paano pa ako paniniwala na itong mga tinitingala natin, itong mga leaders na na-highlight. Although hindi naman kagaya ng mga mag-inang Ligarda, mga magkakapatid na mga Villar, mga Cayetano. Ay nako. Mababaliw ako lahat sa mga I know maraming makaka-relate sa atin kasi tatanungin mo na lang, ako kaya kung ako'y nasa ibang bansa na naninirahan at nararamdaman ko na ganito ang nangyayari sa bansang ito, magiging masaya kaya ako? Tapos yung mga nandito sa Philippines na ayaw na umalis ng bansa, na parang tinanggap na lang ang sitwasyon, tapos hinuhugot na lang yung kasiyahan nila sa pagmamarites sa mga chismis sa showbiz, pakikinig kay Nanay Christie, kina OJ Diaz, panonood ng Itbulaga, ng Showtime, pakikinig kina Ann Curtis sa mga litanya ni Vice Ganda, etc. Parang yun na nagiging outlet, yung nagiging tampo. Pero yung mga totoong issues, kinakalimutan na rin at isinasantabi na rin. And yet, pagdating sa mga presyo ng gasolina, presyo ng mga bilihin, reklamo tayo ng reklamo. Ako na lang mag-isa. Nagrereklamo ako kasi ngayon, hinihingan ako ng nagpa-part-time na po ako ngayon Consultant ako sa maraming mga media entities at kailangan kong nagpa-file ng record. So, dito sa BIR ang hirap-hirap since 2020 na nag-pandemic at nawala na ng franchise yung ABS-CBN at nawala na rin ako sa ABS. Hindi na ako nagpa-file syempre ng income tax kasi wala nang source of income. Kumbaga mga racket na lang na hindi naman malalaki. Pero since ngayon ay nire-require dahil ayon sa batas, kukuha ko ngayon ng resibo. Nako, ang hirap ng pinagdadaanan. Sobra!
bago makakuha, babayaran mo yung ganito, mga penalties, etc. etc. Tapos, yung sinasabi nilang mga kung baga sa housing condemnation ba tawag doon, yung parang meron kang mga discount, hindi naman ganun kalaki na mga binibigyan nilang diskwento. Tapos may mga naririnig pa akong usapan na nadudoktor naman ang mga ganito. Ako, ang hirap magsalita. Ito na lang din, sa pang-experience ko recently, bago ako na ospital, nagkwento na raw talaga ako ng mga personal na bagay sa buhay, ano. Pinagnakawang kami dito sa bahay kasi dalawa lang po kami ng anak ko. Kung ano-ano mga nawala, mga aircon, mga chuchu-chuchu, mga kinahoy na mga linya ng kuryente, kinuha yung mga tanso, etc. At mga iba pang mga mahalagang bagay na nawala. Nangyari po yun March. Nag-file ako, nag-hearing kami sa barangay. Kailangan ko pang mag-file ng qualified theft bago pa inaprubahan yun or bago tinanggap ng prosecutor. Nako, sari-sari at samot-sari mga kung ano-ano pa mga witnesses ang hiningi sa akin kasi nga daw according sa DOJ ngayon, hindi na pwede yung probable cause lang. Kailangan kahit kasama mo sa bahay yung nagnakaw, kailangan merong eyewitness, may pipresenta kang pinagbentahan ng mga ninakaw, etc. etc. Nakakaloka. So finally, nakakuha naman ako ng mga ganong witnesses. Kaya ngayon, at mag-iintay pa raw ako ng mga 2 buwan, 1 to 2 months, para ma-serve or mabigyan ng warrant of arrest yung dati naming houseboy. Ganon ang mga sistema. At ako, kinatutuwa ko po ito kasi kaya kong sabihin kasi nararanasan ko personally from BIR sa mga pagpa-file ng ganyan. Lalo na ngayon yung mga tao, kaya yung iba dyan na masyadong invested sa politika at kung ano-ano na lang yung mga pagpupunya at pag-uopinyon na si DDS ganito, kakakamping ganito, si ganito, si ganyan. Ay nako, na hindi naman nila naiintindihan dahil hindi nga nila na-experience. And yet, kung magpunakala mo sarili nilang mundo. Diba? Plus, iba pa yung issue ng mga droga dyan ha. Kasi dito sa neighborhood namin, nako, tigil-tigilan ako. Hindi na ako mag-iisa-isa kung nasaan sila. Pero, ang dami ko rin talaga namimiss ng mga araw na sana nga nandito na madaling mahuli, madaling maituro kung sino yung mga nagmamanipula, kung sino yung mga nagbebenta, mga pusher dyan at kung ano-ano. Kaya kung saan na napunta itong traffic ng Unbettable Channel. Pero sinasabi ko lang, may mga kasama po tayo sa industriya. Ito na nga sininggal out ko kanina na si Senator Jingo Estrada. Nasa kulungan na siya dahil sa kaso for the 3rd time, no? Dahil sa kasong plunder. Pangatlong beses na itong ganito. Tapos yun na nga, I'm sure nakita na sila sa kulungan nito ni dating Senador Bong Revilla na kaibigan din naman at hindi ko kinahihiya yan. And binabati nga natin siya ng congratulations kasi muli silang nag-renew ng vows, ng wedding vows nila ni Congresswoman Lani Mercado na doon sa loob ng kulungan at kumanta pa nga doon si TJ Monterde nung palagi. Tapos kinantahan din ni Congresswoman Lani si Bong ng Sana'y Wala Ng Wakas. So di ba nakakatuwa na kahit gano'n ang mga pinagdadaanan, mga eksenang pampelikula andun pa rin talaga sa hindi talaga nawawala sa kanila. Pero pag usaping pelikula na nakita naman natin na mga akusado sila na ganito, pabayaan natin yung gulong ng hustisya, yung proseso, tamang proseso at makatarungang proseso ang manaig sa bandang huli. Kasi bilang mga tao, itong mga kinikwento namin ng mga personalidad na to, ng mga nakakasama namin before at kaibigan namin, talaga namang nagsilbi din naman at may mga nagawa rin namang kabutihan at may mga sektor at mga tao din naman silang alam mo yon na talagang pinaglingkuran. Ngayon doon sa iba na mga bashers nila, ganun opinion nyo yan kayo yan pero kami naman hindi namin sila pinagtatanggol, pero bilang mga nakasama nga at nakatrabaho at alam mo yon sa mahabang panahon ay nakilala rin namin, ganito kami magsalita. Siyempre kasama na dyan yan kagaya ni Governor Vilma, sina Aiko, yung mga binanggit ko mga pangalan kanina, pati si kaibigan Dan Fernandez na hindi ko na nga nakakausap ngayon, plus yung mga ibang nakasama din natin sa PBA ngayon, mga nasa mundo ng basketball or sports na pumasok na rin sa mundo ng politika, kagaya ni San Juan City Mayor Francis Zamora, sina James Yap, at marami pang iba na. Sabi nga natin, at the end of the day, tayo mga Pilipino, tayo mga voters pa rin naman, ang magdidikta at sasabi na nagkamali ba tayo or tama ba ang mga naging desisyon natin sa pakikilahok natin bilang mga voter, bilang mga botante, at bilang pinagsisilbihan supposedly, at bilang mga boss
dito mga inihahalal natin o iniluluklok natin sa mataas na posisyon pagdating sa politika. Pero pagdating sa hudikatura, sana naman pakiusap ko rin po sa mga nagpapatakbo ng mga sa sektor ng justice system natin, sa sektor ng mga sa finance, sa BIR, tapos sa sektor ng militar na talaga nag-aral, nag-training din naman yan, pumasa sa mga examination, etc. Na talaga namang panatiliin sana natin yung magandang protocol, yung tamang mga batas at mga regulasyon sa pagpapatupad ng mga batas na ginagawa nga nitong mga iniluluklok natin mga leader. Di ba? Ay, nako, Unbettable Channel goes to politics this time. Hindi na ako mag-ano, pero pasensyahan nyo na po ako kasi ako ba'y nasa ngayon, humingi ako ng pasensya sa mga bashers at sa mga gustong makinig dito at nakikinig at umabot sa bandang huli na ito ng ating episode na masarap pa rin mabuhay dahil pinaka-importante pa rin naman sa lahat ang nabubuhay tayo na may takot sa Diyos, may paniniwala at nagkakaisa pa rin tayo kasi sabi nga natin bilang demokrasya naman bansa natin kung yung ibang bansa nga na ibang sistema ang umiiral gaya ng mga totalitarian, komunismo, etc. etc. Masagana pa rin, pinahalaga ng buhay. Sana ganun din po tayo. Kunting chismis lang pero move lang, move forward, move on. Maraming salamat mga ka-Team Unbettable. Ambet Nabus, thank you. Kung anik-anik ang mga sinabi ko, no? Unbettable Channel. Kung hanap mo kwento na fresh at legit.